Mga kapatid, nandito na tayo sa ating engine room. Nakita ko sa inyo itong ano pala, ECR natin. Ito yung ECR control panel. Ito naman yung nozzle injection unit sa ating ECR. Ito ang nagkukontrol ng air at saka chemical urea doon sa ating injection nozzle papunta sa catalytic reactor. Lipat natin yung camera. Ito po yung ano exhaust manifold ng ating generator number 1, number 2 at saka number 3. Ito yung bypass valve niya. Pag nagamit tayo ng ECR, bubukas ito sisira. Ito ang normal open ngayon na walang ECR ang operation, walang ECR. Ngayon dito tayo sa ating boiler mga kapatid. Ito po yung control panel ng ating boiler. Nag-fire siya ngayon, nag-fire. Steam natin is 0.5. Yung boiler natin, yan. Explain ko sa inyo ng kaunti itong ating boiler. Yan. Itong gumagana ngayon is auxiliary boiler natin na ang gamit ay BLS-IFO. Nag-fire siya para painitin yung tubig natin na para maka-generate ng steam. Ngayon, pag umandar yung makina natin mga kapatid, yung exhaust gases dito dumadaan sa boiler water tube. Painitin yung tubig sa tube para maka-generate siya ng steam para sa ating mga fuel heating, sa ano natin, accommodation heating, daming mga paggamitan na for heating purposes only. At saka ito catalytic reactor sa ating generator number 1 mga kapatid. Dito dadaan yung exhaust gases para ma-reduce ang nitrogen oxide. Itong purpose nito is nitrogen oxide ang ma-reduce para malisin yung itatapon natin doon sa atmosphere. Ito yung MARPOL 6 air pollution. Sa lahat ng mga barko ngayon na lumalabas noong 2020 present, lahat mayroon ng ECR or EGR. Tatlo yan mga kapatid. Yung isa is EGR, ECR at saka scrubber. Kalimutan ko na. So bababa na tayo dito sa ating deck sea level. I think deck sea level to. Ito naman ang ating waste oil tank. Yan. Waste oil tank number 1, waste oil tank number 2. Dito natin naiipon yung mga hindi na nagagamit na oil. Dito na meron tayong BSOT, Wells Sludge oil tank. Doon na iipon yun, tapos dalhin dito sa waste oil tank, hitingin para mag-evaporate yung tubig. Maiwan is pure oil. Tapos ngayon, pagkatapos ipapire natin dito sa incinerator. Yan, incinerator Miura mga kapatid. Para yung mga waste oil natin
ma-minimize ang content natin dito sa barko. Kung hindi na kayang i-fire ng ating incinerator, marami na tayong waste oil. Ilalanding natin yan sa shore facilities. With certificate yun mga kapatid na naglalanding tayo ng waste oil kasi malaking problema kung wala tayong certificate, penalty. Ito yung mga component, burner, waste oil motor, waste oil pump, pressure gauge, motor pan, yan rin, motor pan rin yan mga kapatid dito sa fire chamber. Dito naman sa ating burner. Yan, mag-abot sila ng fuel at saka air dyan sa may burner. At saka may ratio yan siya mga kapatid bago siya mag-fire. May ano yan siya, igniter. Ngayon ito yung ano mga kapatid, compressor air ng supply sa ating ECR. Ito yung combined with urea chemical spray to the catalytic reactor. Doon na makukuha yung nitrogen oxide. Ito yung prepare natin sa lube oil, main engine, lube oil generator purifier. Yan ang nagpo-purify ng mga lube oil natin. Kukunin na yung mga solid sludge or solid material or water kasi purify niya. Malaking tulong sa ating machinery ang purifier. Ito naman yung compressor. Compressor, ito yung nag-iipon ng hangin dito sa ating tangke para sa ating control air at saka starting of main engine or generator engine. Ngayon, ito na yung casket tank mga kapatid. Ito yung tubig na ginagamit sa ating boiler. Dami itong i-discuss natin, ituturo sa inyo na mga equipment dito sa loob ng makina. Pero hindi yata natin ituro to ngayon lahat kasi marami to. Ito yung air dryer ng hangin na pupunta sa ating mga control air sa makina. Kukunin na yung mga water mixture para walang tubig. Kasi yung water mixture na yun ay magpupus sa mga stack up sa ating mga solenoid valve, directional valve. Kaya kailangan may air dryer. Ito naman ay freshwater generator natin. Ito ang nag-generate ng freshwater sa barko na ating ginagamit sa paglaba, paligo. Hindi kami umiinom rin dito kasi pwede rin inumin kasi tabang yan eh. Kaso lang, hindi natin maiwasan mayroon kaunting salinity. In the long run, sige kainom ng tubig nito, baka ikay magkabato. Kaya pwede lang to sa panglaba, machinery, cooling system, ginagamit yung freshwater. Yan ang freshwater generator mga kapatid. Ito naman is sewage treatment plant. Dito naipon yung ating mga dumi sa mga crew. I-process niya ito through filter at saka UV kaya ng mga bakterya. Tapos itapon sa dagat. Pag nandito tayo sa Puerto, mayroon tayong collecting tank sa dirty water tank. Doon natin itatapon yung mga sewage natin. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Kasi haba na yung video natin, ipagpatuloy na lang natin ang karugtong dito sa ating mga kaunting kaalaman sa ating mga makina at equipment dito sa loob ng ating engine room. Maraming salamat sa inyong panunood. Yung hindi pa nakapalo sa aking Facebook, baka naman pakipalo sa aking Facebook page. Maraming salamat. Naway pagpalain tayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.